Ako si Prinsipe Alaric ng Kaharian ng Bituin at hindi ko kailanman sukat akalain na ang aking buhay ay magbabago dahil sa isang simpleng paglalakbay. Sa aking mundo, ang mga bituin ang nagsisilbing gabay sa bawat hakbang. Ngunit sino ang mag-aakalang ang isang napakaliwanag na bituin ang magtuturo sa akin ng daan patungo sa isang prinsesa? Noong isang gabi, habang ako'y naglalakad sa hardin ng palasyo, naramdaman ko ang kakaibang pagbigat ng hangin. Ang mga dahon ng mga puno ay tila binubulong ang isang lihim. Naglalakad ako patungo sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Isang bahagi ng hardin na palaging tinatakpan ng makakapal na ulap. Doon ko nakita ang isang liwanag na parang bituin, maliwanag at nakasisilaw. Nang lapitan ko ito, nakita ko ang isang prinsesa, si Serafina. Siya ang prinsesa ng isang kahariang matagal nang nawala sa mapa. Ang kanyang mga mata ay mistulang mga bituin sa langit, kumikinang sa dilim. Agad kong naramdaman ang kakaibang koneksyon sa kanya. Ngunit may kalungkutan sa kanyang nangiti, isang pighati na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Alarik, wika niya sa isang tinig na puno ng pag-asa. Kailangan kita. Kailangan ng aking kaharian ang tulong mo upang muling mabuhay. Ang kanyang mga salita ay tila isang pangarap na imposible. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pag-asang hindi matatawaran. Paano ko ba matutulungan ang isang kahariang matagal nang nawala? Ngunit sa kanyang paningin, parang may mahika na nagsasabing posible ang lahat. Serafina, bakit ako? Anong mayroon ako na maibibigay sa iyo? Tanong ko habang ang mga hangin ay tila nag-ugong sa paligid namin, nagdadala ng mga mahiwagang bulong. Bituin, Alarik, ang mga bituin ang nagdala sa akin sa iyo. Ikaw ang itinakda ng mga bituin na maging gabay ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila humahaplos sa aking balikat. Paano ko ba kakayanin ang ganitong misyon? Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na humihikayat sa akin, nagsasabing hindi ko siya dapat iwan. Sa gitna ng pag-uusap namin, isang malakas na hangin ang dumaan at mula sa dilim, isang figura ang lumitaw, isang mangkukulam na may dalang mensahe. Ang kanyang mga mata ay tila mga apoy na nag-aalab sa galit habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Alarik Serafina, ang inyong paglalakbay ay hindi madali. Maraming panganib ang naghihintay sa inyo. Ngunit tandaan, ang pag-asa ay palaging nasa inyong mga puso. Ang mangkukulam ay biglang naglaho, iniwan kaming dalawa na puno ng mga tanong at takot. Ang kanyang babala ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Paano namin haharapin ang mga panganib na ito? Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga bituin ay patuloy na kumikinang, nagsisilbing gabay sa aming paglalakbay. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami makakabalik sa dati naming buhay. Ang aming mga puso ay ngayon puno ng pag-asa at pangarap, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay? Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, narito ako, nakatayo sa gitna ng hardin ng mga bulaklak na kumikinang. Ang simoy ng hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na tila nagkukwento ng matandang alamat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naririnig ko ang tila bulong ng mga bituin na para bang sinasabi sa akin ang mga lihim ng kaharian. Ako si Prinsipe Armand, tagapagmana ng kaharian ng bituin. Sa likod ng aking matahimik na palabas ay ang pagnanasa na tuklasin ng mga misteryo ng aming kaharian. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko si Prinsesa Elara, ang anak ng bayang nasa kabilang dako ng aming kaharian. Sa isang pagtitipon na pinangunahan ng aming mga magulang. Hindi ko inaasahan na ang aming pagkikita ay magbubukas ng isang bagong kabanata sa aming mga buhay. Ang aming unang pagkikita ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa bawat palitan ng nangiti,
naramdaman ko ang tila koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag na bituin sa gabi, puno ng pag-asa at mga pangarap. Sa bawat sandaling magkasama kami, unti-unting lumalalim ang aming ugnayan. Natutunan kong siya ay hindi lamang isang prinsesa, kundi isang tao na may sariling lakas at kahinaan. Sa umaga pagkatapos ng pagtitipon, naglakad kami sa kaharian. Ang pag-uusap namin ay umabot na sa mga mahahalagang bagay tungkol sa aming mga kaharian, sa aming mga pangarap para sa kinabukasan, at sa aming mga takot na bumabalot sa aming mga puso. Sa bawat hakbang, dama ko ang init ng kanyang presensya, ang kanyang pag-unawa sa mga bagay na hindi ko masabi ng harapan. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa paligid ng palasyo, napansin namin ang isang lumang libro na nasa isang tagong silid. Ang pabalat nito ay puno ng alikabok, ngunit ang pamagat na nakaukit sa ginto ay alamat ng bituin. Sa kuryosidad, binuksan namin ang libro at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng kwento ng mga prinsipe at prinsesa na nagtagumpay sa kanilang mga pagsubok sa pamamagitan ng pag-ibig at tapang. Ngunit sa dulo ng libro, isang babala ang nakasulat. Sa likod ng liwanag, naroon ang kadiliman. Sa likod ng kadiliman, naroon ang liwanag. Hindi ko maalis sa isip ko ang babala. Ano ang ibig sabihin nito? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang tila pagbabago sa hangin. Isang gabi, habang kami ni Elara ay nakatayo sa balkon ng palasyo, nakita namin ang mga bituin na tila bumubuo ng isang kakaibang forma. Isang senyas na hindi namin maipaliwanag. Armand, wika ni Elara habang nakatitig sa kalangitan. May nararamdaman ka bang kakaiba? Parang may nangyayari sa ating paligid na hindi natin nakikita. Tumango ako, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang bigat na bumabalot sa aking puso. Oo, Elara, parang may bumabagabag sa akin. Parang may mga lihim na hindi pa natin natutuklasan. Nagpasya kaming bumalik sa silid ng aklatan upang muling hanapin ang lumang libro. Ngunit sa aming pagbalik, nabalitaan namin ang isang insidente. Isang misteryosong figura ang nakita sa hardin at bigla na lamang naglaho. Ang mga tagapagbantay ng palasyo ay hindi maipaliwanag kung sino o ano ang figura na iyon. Ngunit isa lang ang sigurado, may panganib na nagbabadya. Habang binabalikan namin ang mga pahina ng lumang aklat, unti-unti naming natutuklasan ang mga kwento ng mga nakaraang hari at reyna na nakaharap sa mga misteryosong panganib. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magtiwala sa isa't isa at sa kanilang tapang na harapin ang hindi alam. Sa bawat kwento, naroon ang isang prinsipe at prinsesa na nagtagumpay sa kanilang mga pagsubok. Ngunit sa dulo ng aklat, isa pang pahiwatig ang lumitaw. Ang kadiliman ay darating, ngunit sa inyong pag-iisa, ang liwanag ay liliwanag. Isang gabi, nagising kami sa isang kakaibang tunog, isang bulong na tila nanggagaling sa kalangitan. At sa pagtingin namin sa labas, nakita namin ang mga bituin na bumubuo ng isang mapanganib na sinyas. Ang mga bituin ay tila naglalaban-laban at sa gitna nito, isang anino ang bumuo, isang figura na hindi makilala. Elara, may nararamdaman ka ba? Tanong ko sa kanya habang ang aming mga mata ay nakatuon sa kakaibang pangyayari sa kalangitan. Oo, Armand, sagot ni Elara. Parang may nagbabadya, isang panganib na hindi natin maipaliwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at pag-asa, kundi tungkol sa pagtuklas ng mga lihim ng kaharian at sa panganib na nagkukubli sa likod ng liwanag. Sa aming pag-iisa, sa likod ng aming pag-ibig, naroon ang tapang na harapin ang anino ng kadiliman. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang sigaw ang bumalot sa palasyo. Ang sigaw ng takot, ng pag-aalala, at ng isang panganib na hindi namin inaasahan.
Sa aming pagtakbo patungo sa pinagmulan ng sigaw, naramdaman ko ang tibok ng aking puso, ang tibok ng isang prinsipe na handang harapin ang alamat ng kanyang kaharian. Sa aming pagdating sa pinagmulan ng sigaw, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa amin. Ang figura na nakita sa hardin ay naroon, nakatayo sa gitna ng mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit sa likod ng figura, isang pamilyar na mukha ang nagtatago. Isang mukha na hindi ko inaasahan na makikita ko. Dito nagtatapos ang bahagi na ito ng aming kwento. Sa likod ng liwanag, naroon ang kadiliman. Sa likod ng kadiliman, naroon ang liwanag. Ang aming alamat ay nagsisimula pa lamang at ang aming pag-ibig ang magiging gabay sa pagtuklas ng mga lihim ng aming kaharian. Ngunit ang tanong, sino ang figura sa likod ng misteryo? Sa mga nagdaang araw, hindi ko maitatanggi ang patuloy na pag-usbong ng damdamin ko para sa prinsesa. Sa kanyang bawat ngiti, tila bumababa ang mga bituin mula sa langit upang magbigay liwanag sa aking madilim na mundo. Ngunit sa likod ng saya, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isip. Ano ang ibig sabihin ng mga palatandaan na nakita namin? At paano namin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng alamat na bumabalot sa aming kaharian? Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa balkonahe ng palasyo, biglang dumating si Prinsesa Isabela sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga bituin at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan sa aking kalooban. Prinsipe, nararamdaman mo rin ba ang sinasabi ng hangin? Tanong niya na parang may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Oo, prinsesa, tugon ko. Parang may mga lihim na bumabalot sa paligid natin. Mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Napatingin siya sa kalangitan sa mga bituin na kumikislap sa kadiliman. Nais mo bang samahan ako sa isang paglalakbay? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at misteryo. Isang paglalakbay na maaaring magbukas sa atin ng mga lihim ng ating kaharian. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata nakita ko ang tapang at determinasyon. Alam kong kahit anong mangyari, handa akong harapin ang anumang pagsubok kasama siya. Kaya walang pag-aalinlangan, tumango ako. Oo, samahan kita, prinsesa. Naglakbay kami papunta sa kagubatan na sinasabing may mga mahiwagang nilalang at sinaunang kapangyarihan. Sa loob ng kagubatan, natuntun namin ang isang daan na tila matagal nang nalimutan ng tao. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pintig ng puso ko na nagkakasabay sa paghinga ng kalikasan. Sa gitna ng aming paglalakbay, nakarating kami sa isang maliit na lawa na napapalibutan ng mga lumang puno. Ang tubig ay kasing linaw ng kristal at ang mga bituin sa kalangitan ay nagmumukhang mga alitaptap na lumilipad sa ibabaw nito. Sa puntong ito, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Prinsipe, tingnan mo ang tubig, sabi ni Isabela. Sa kanyang tinig, narinig ko ang pagkasabik na tila isang bata na nakakita ng isang bagong mundo. Pansin ko rin na may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lawa. Lumuhod kami sa tabi ng lawa at sabay naming inabot ang aming mga kamay sa ibabaw ng tubig. Sa aking pagdampi sa malamig na likido, ang ilaw ay tila nabuhay, gumuhit ng mga larawan sa hangin. Mga larawan ng dalawang tao, isang prinsipe at prinsesa na magkasamang nakatayo sa harap ng isang naglalagablab na liwanag. Isabela, ito ba tayo? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala sa aming nasaksihan. Oo, prinsipe, sagot niya, tila ipinapakita ng lawa ang ating kapalaran. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Habang patuloy kaming nagmamasid, biglang nagbago ang mga larawan. Ang prinsipe at prinsesa sa imahe ay naglakbay sa isang mundo na puno ng mga pagsubok, mga halimaw na nagtatangkang sirain ang kanilang pagkakaibigan, mga hamon na naglalayong paghiwalayin sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Nanatili silang magkasama at sa kanilang pagkakaisa, nagtagumpay sila sa bawat balakid. May mga pagsubok tayong haharapin, sabi ni Isabela, ngunit sa ating pagkakaisa, maaari nating baguhin ang ating kapalaran. Tumango ako na puno ng pag-asa. Oo, sa ating pagkakaisa, walang imposibleng mangyari. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nararamdaman akong kakaiba. Isang presensya na tila nanonood sa amin mula sa kadiliman ng kagubatan. Hindi ko mapigilan ng pag-aalala na baka may mga lihim pa kaming hindi natutuklasan. Mga lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming tadhana. Sa pagbalik namin sa palasyo, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ano ang tunay na kahulugan ng mga larawan sa lawa? At sino o ano ang presensya na aming nararamdaman sa kagubatan? Alam kong sa kabila ng aming natuklasan, may mas malalim pang mga hiwaga ang aming kaharian. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging papel namin ni Isabela sa alamat ng kaharian ng bituin? Hindi ko alam ang kasagutan, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at sa bawat hakbang, mas parang nagiging bahagi kami ng isang kwentong hindi pa tapos isalaysay. Sa kabila ng aming pagod, nagpatuloy kami. At sa aming paglalakad, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa palasyo. Isang hangin na tila may dalang mensahe mula sa mga bituin. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang alamat ng kaharian ng bituin ay patuloy na isusulat at sa aming mga puso, ang pag-asa ay tila walang hanggan. Ngunit bago kami tuluyang makatulog, isang kakaibang tunog ang biglang pumukaw sa aming atensyon. Isang tunog na nagmumula sa loob ng palasyo. Isang tunog na tila boses ng isang tao na pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Sa sandaling iyon, alam kong ang tunay na alamat ng kaharian ng bituin ay nagsisimula pa lamang at kami ni Isabela ay nasa gitna ng lahat ng ito. Sa gitna ng pagkakasal ng liwanag ng buwan at kumikinang ng mga bituin, naramdaman kong parang ako'y nasa isang panaginip. Ang mga sandaling iyon sa kaharian ng bituin ay tila bahagi ng isang alamat na matagal nang inaasahang magkatotoo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ningning at kislap, ramdam ko ang pag-aalinlangan sa aking puso. Ako si Prinsesa Lyra at sa kabila ng aking pinagmulan, palaging may puwang ang pagdududa at takot sa aking isipan. Ang mga araw na lumipas ay tila isang mahaba at magulong paglalakbay. Kasama ang Prinsipe Kael, natuklasan namin ang lihim ng kaharian. Ang mga bituin ay hindi basta-basta lamang palamuti sa kalangitan. Sila'y mga sagradong kaluluwa na nagbabantay sa kapayapaan ng aming lupain. Sa bawat gabing lumilipas, nararamdaman ko ang pag-aalab ng damdamin sa puso ni Kael na unti-unting nagiging bahagi ng aking pagkatao. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, nagkaroon ng pagbabago sa aming landas. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa aming dalawa. Isang umaga, habang kami naglalakad sa hardin, napansin kong ang mga bulaklak ay tila mas makulay kaysa dati. Ang hangin ay puno ng bango na parang mga pangarap na hinabi ng mga diwata. Sa mga pagkakataong iyon, naramdaman kong ang aming ugnayan ay hindi lamang isang karaniwang pagkakaibigan. Kael, wika ko habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa lahat ng ito? Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Lira, alam mo bang matagal ko nang pinapangarap ang ganitong klaseng buhay? Isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal, ngunit tila may kulang pa rin. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang kulang, Kael? Tumingin siya sa malayo, sa kislap ng mga bituin sa langit. Ang katotohanan, Lira, ang mga bituin, sila'y may mga lihim na dapat nating tuklasin.
Sa mga sandaling iyon, nagising ang aking pag-usisa. Ano nga ba ang lihim na tinutukoy ni Kael at bakit tila may takot siyang nadarama? Lumipas ang mga araw at gabi, kami naging mas malapit. Ngunit isang gabi, habang kami nasa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang pag-aalinlangan. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit sa kabila ng kanilang liwanag, may aninong bumabalot sa aking pagkatao. Lira, wika ni Kael, may dapat kang malaman. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at misteryo. Ano iyon, Kael? Ang mga bituin. Sila'y hindi basta kaluluwa lamang. Sila'y bahagi ng ating kasaysayan, ng ating mga ninuno, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi laging mabuti. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Nagpatuloy siya, ang ating mga ninuno ay nakipagkasundo sa mga bituin, kapalit ng kapayapaan. Ngunit may kapalit iyon, Lira. Isang kapalit na kailangang pagbabayaran ng susunod na henerasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang kapalit na iyon? At bakit tila kami ang nakatakdang magbayad? Hindi ko inasahan ang mga sumunod na pangyayari. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kalangitan. Isang bituin ang bumagsak sa lupa at sa aming harapan, isang mahiwagang anyo ang lumitaw. Isang nilalang na tila gawa sa liwanag at kadiliman. Lira, Kael, wika ng nilalang. Ako ang bantay ng mga bituin. Ang inyong kapalaran ay nakatali sa akin. Nagulat kami sa mga pangyayari, ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang nilalang ay nagpatuloy. Ang alamat ng kaharian ng bituin ay hindi lamang isang kuwento. Kayo ang susi sa kapayapaan, ngunit kayo rin ang magiging sanhi ng pagkawasak kung hindi ninyo matutuklasan ang tunay na lihim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng nilalang at bakit kami ang napiling magdala ng kapalaran ng kaharian? Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kamay ni Kael sa akin. Lira, hindi tayo nag-iisa. Ang mga bituin ay kasama natin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong may malaking hamon na nakatakdang dumating. Ang mga bituin ay may lihim na hindi pa namin lubusang nauunawaan at ang aming kapalaran ay nakatali sa kanila. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang kami magkasama sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng aming mga pinagdaraanan. Ang alamat ng kaharian ng bituin ay hindi lamang isang kuwento. Ito'y isang laban na dapat naming ipaglaban. At sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong kami magkasama sa pagharap sa hamon ng kapalaran. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang, ngunit kami handa sa anumang darating. Ang aming pag-ibig ay mas malakas kaysa sa takot at ang aming pananampalataya ay tila mga bituin na nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Ngunit sa likod ng bawat kislap, alam kong may lihim na dapat naming tuklasin. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa aming kapalaran. Ako'y nagising sa isang panaginip na tila wala akong nais kundi huwag ng magising. Ang mga tala sa langit ay tila kumakaway, nag-aanyaya sa isang mundo na puno ng hiwaga at pag-asa. Ngunit ang aking pagising ay napalitan ng madilim na katotohanan ng aming kaharian. Ako si Prinsesa Elara at sa tabi ko ay si Prinsipe Kael, ang aking pinakamamahal at kasama sa paglalakbay na ito. Sa mga nakaraang araw, kami abala sa pagbuo ng isang plano upang muling buhayin ang aming kaharian, ang kaharian ng bituin. Ang aming naging misyon ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, may bumabalot na misteryo na tila hindi mawari. Nang umagang iyon, kami ni Kael ay naglakad sa hardin ng palasyo. Ang mga bulaklak ay namumukadkad,
ngunit ang kanilang kagandahan ay tila nagkukubli ng mga lihim. Elara, bulong ni Kael habang hawak niya ang aking kamay. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa hangin? Tumango ako, sapagkat sa puso ko'y may kakaibang damdamin. Isang pakiramdam na may bagay na magaganap, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ito'y mabuti o masama. Oo, Kael, ang mga bituin ay tila may sinasabi. Ngunit ano kaya ang kanilang lihim? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Habang kami naglalakad, napansin namin ang isang matandang babae na tila nawawala. Siya'y nakasuot ng lumang balabal at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila mula sa ibang panahon. Mga mahal na prinsipe at prinsesa, wika niya, ang inyong kapalaran ay nakaukit sa mga bituin, ngunit ang landas patungo roon ay puno ng pagsubok. Nagulat kami sa kanyang mga sinabi. Sino ka at ano ang iyong ibig sabihin? Tanong ni Kael. Ako si Isolde, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng kaharian. Sagot niya, ang inyong kaharian ay may iniingatang lihim na matagal nang nakabaon sa limot. Upang maibalik ang liwanag sa kaharian ng bituin, kailangan ninyong hanapin ang bato ng aurora. Ang bato ng aurora ay isang alamat na aming narinig noon pa man. Sinasabing ito ang susi sa pagbabalik ng kapayapaan at kasaganaan sa aming lupain. Ngunit ito'y matagal nang nawala at walang nakakaalam kung ito'y tunay na umiiral. Ngunit paano namin ito matatagpuan? Tanong ko habang inuusisa ang kanyang mga mata na puno ng misteryo. Kailangan ninyong sundan ang liwanag ng mga bituin, sagot ni Isolde. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat hindi lahat ng liwanag ay gabay. May mga anino sa kaharian na nag-aasam sa kapangyarihang dala ng bato ng aurora. Kami ni Kael ay nagkatinginan, puno ng determinasyon ngunit may halong takot sa aming puso. Alam naming ito na ang aming tadhana, ngunit sa likod ng aming mga isipan ay may pangamba sa kung ano ang aming haharapin. Sa gabing iyon, kami naglayag sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ngunit si Kael ay nasa tabi ko at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang liwanag ng pag-asa. Hindi kita iiwan, Elara, sabi niya, tila binabasa ang aking iniisip. Habang kami naglalakbay, isang hindi inaasahang bagyo ang bumalot sa amin. Ang mga alon ay nagngangalit at ang kalangitan ay tila nagbabadya ng panganib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang liwanag ang aming nasilayan sa di kalayuan. Ito'y tila isang pulang bituin nangingibabaw sa iba. Kael, tingnan mo, sigaw ko habang tinuturo ang liwanag. Ngunit sa aming pagtataka, ang liwanag ay biglang nawala at ang paligid ay napuno ng kadiliman. Sa kabila ng aming takot, kami nagpatuloy sapagkat alam naming ito lamang ang daan. Nang kami makarating sa pampang, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa amin. Isang sinaunang guho, puno ng ukit at tanda na tila nagkukwento ng kasaysayan ng aming kaharian. At sa gitna nito, isang altar na may nakaukit na simbolo ng isang bituin. Kami ni Kael ay lumapit at sa aming paglapit, ang lugar ay biglang nagliwanag. Sa altar ay may isang bagay na tila nag-aanyaya sa amin na ito'y hawakan. Ngunit bago pa man namin ito magawa, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw, puno ng galit at poot. Mga manghihimasok, sigaw ng tinig. Hindi ninyo mararating ang inyong hinahangad. Kami ni Kael ay nagulat at bago pa man namin matunto, ang lupa ay biglang bumuka at kami bumagsak sa isang madilim na kalaliman. Sa aming pagkakahulog, narinig ko ang isang pamilyar na boses, tila isang bulong mula sa mga bituin. Elara, Kael, magtiwala kayo sa inyong mga puso. At sa kadiliman, kami naghawak kamay, puno ng pag-asa at takot habang hinaharap ang susunod na kabanata ng aming paglalakbay.
ay isang hindi tiyak na kapalaran na naghihintay sa amin sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng mapayapang kalangitan ng kaharian ng bituin, lumipas ang mga araw na puno ng kasiyahan at pag-asa. Sa gitna ng mga bulaklak at halaman na kumikinang sa liwanag ng buwan, kami ni Prinsesa Lyra ay naglalakad sa hardin ng palasyo. Ang kanyang nangiti ay nagbibigay liwanag sa kadiliman, at ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. Alam mo, Alteo, sabi niya habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Minsan naiisip ko kung ano ang tunay na kahulugan ng mga bituin. Parang may sarili silang kwento, hindi ba? Napangiti ako sa kanyang tanong. Oo, Lira, sinasabi ng matatanda na ang mga bituin ay mga alaala ng mga naunang hari at reyna. Sila ang gabay sa ating landas, mga kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Napahinto siya at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Kung ganoon, ano kaya ang kwento natin? Ano ang magiging alaala natin sa mga bituin? Palagi kong tinatanong ang sarili ko ng parehong tanong. Paano nga ba nagkakaroon ng kahulugan ang pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok na dala ng kapalaran? Ang aming kwento ay nagsimula sa isang simpleng pagkikita, ngunit dumaan kami sa mga pagsubok na nagpatatag sa aming samahan. Sa kabila ng mga panganib na nagbabanta sa kaharian, ang aming pag-ibig ay naging tanglaw sa dilim. Ang kwento natin, sambit ko habang hinahawakan ang kanyang kamay, ay isang kwento ng pag-asa. Isang kwento na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang dahil sa pagmamahalan natin, kundi dahil sa mga sakripisyo na handa nating gawin para sa kaharian. Subalit, sa likod ng mga matatamis na salita, mayroong isang lihim na bumabagabag sa aking isipan. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa loob ng kaharian, isang enerhiyang tila nagmumula sa mga bituin mismo. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga bituin tuwing gabi, pakiramdam ko ay mayroong isang bagay na nais iparating sa akin. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lira sa gilid ng lawa na naaagnasan ng liwanag ng buwan, bigla kong naramdaman ang pagkatok sa aking puso. Parang may tinig na bumubulong sa akin, isang tinig na nagmumula sa kalaliman ng aking isipan. Altio, mayroong lihim na dapat mong malaman, wika ng tinig na sa unay tila isang panaginip lamang. Lira, naramdaman mo ba iyon? Tanong ko habang hinahanap ang kanyang mga mata na tila puno ng pagtataka. Ano iyon, Altio? Tugon niya, tila hindi batid ang kakaibang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong mayroong isang bagay na dapat kong tuklasin. Ang mga bituin ay parang may nais ipakita sa akin, isang misteryo na nakatago sa kanilang liwanag. Sa puntong iyon, napagtanto kong hindi lamang kami ang may kwento. Ang buong kaharian ay may lihim na nakabaon sa kasaysayan nito. Mayroon akong nararamdaman, Lira. Parang, parang ang mga bituin ay may nais iparating sa atin. Isang bagay na dapat nating tuklasin, sambit ko. Puno ng pag-aalinlangan ngunit may pag-asa sa aking tinig. Hindi ko alam kung paano niya naunawaan ang aking nararamdaman, subalit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tiwala. Kung ano man iyon, Alteo, sama-sama nating tuklasin. Ang ating pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang misteryo. Sa gabing iyon, nagpasya kaming hanapin ang pinagmumulan ng kakaibang enerhiya. Sa aking pag-iisa, binalikan ko ang mga sinaunang aklat ng kaharian, ang mga kwento ng mga bituin na nagsisilbing gabay sa aming mga ninuno. Natuklasan ko ang isang kwento tungkol sa isang sinaunang kapangyarihan na nakatago sa puso ng kaharian. Isang kapangyarihan na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng sinuman na makakahanap nito. Sa gitna ng aming paglalakbay upang tuklasin ang lihim na iyon, unti-unti naming nakita ang mga palatandaan, mga simbolo na matagal nang nakabaon sa lupa at mga pahiwatig na nag-uugnay sa amin sa pinagmulan ng enerhiya.
Ang mga bituin ay nagsimula ng kumislap ng mas maliwanag na tila nagbigay ng gabay sa aming landas. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagsasaliksik, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa harap ng isang lumang templo na natagpuan namin sa gitna ng kagubatan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. At doon, sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko inaasahang makikita, isang tagapagbantay ng lihim ng kaharian. Alteo, Lira, sabi ng tagapagbantay, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at misteryo. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng mga bituin ay nakatago ang isang lihim na magbibigay daan sa bagong simula. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na koneksyon, isang ugnayan sa pagitan ng kaharian at ng mga bituin. Ang aming paglalakbay ay hindi patapos at sa likod ng misteryo ay nakatago ang isang kapalaran na dapat naming tuklasin. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang isang bagong simula. Isang simula na magbibigay kahulugan sa aming kwento. Ngunit ano nga ba ang lihim na iyon? Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakatayo ako sa pinakamataas na tore ng palasyo habang pinagmamasdan ang kumikislap ng mga bituin sa kalangitan. Ang malamig na hangin ay tila niyayakap ang aking katauhan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga balikat. Ako si Prinsipe Alaric, ang tagapagmana ng kaharian ng bituin, ngunit higit sa lahat, ako ang prinsipe na nabighani sa isang prinsesang nagtataglay ng lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang prinsesang ito, si Celestia, ay nagmula sa isang kaharian na matagal nang nawawala sa mapa ng mundo. Sa kabila ng kanyang misteryosong pinagmulan, ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa aming kaharian. Sa kanyang mga mata, nararamdaman ko ang isang koneksyon na mas malalim pa sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may mga tanong na bumabagabag sa kanya. Mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa niya nasasagot. Alarik, narinig kong tawag ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran ko. Si Celestia, na kahit sa dilim ng gabi ay nagningning katulad ng mga bituin. Lumapit siya sa akin at sa kanyang pagdating, tila nabawasan ng bigat na aking nararamdaman. Celestia, sagot ko habang iniabot ang aking kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, isang sinyalis na hindi ko siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ano ang nagdala sa iyo rito sa ganitong oras? Nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay, tugon niya habang may kislap sa kanyang mga mata na palaging nag-uudyok sa aking kuryosidad. Habang kami ay naglalakad pababa ng tore, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang lihim na lugar sa loob ng palasyo, isang hardin na matagal nang nakalimutan. Ang hardin na ito, ayon sa kanya, ay nagtataglay ng isang mahiwagang kapangyarihan. Kapangyarihang, ayon sa alamat, ay makapagpapakita ng katotohanan sa sinumang nangangailangan nito. Sa aking isipan, naglaro ang pag-asang baka dito namin matuklasan ang sagot sa mga misteryo ng kanyang nakaraan. Nang makarating kami sa nasabing hardin, nakita ko ang kagandahan nito sa kabila ng kadiliman. Ang mga bulaklak na nagliliwanag ay tila mga bituin sa lupa at ang hangin ay puno ng halimuyak na hindi ko pa nararanasan. Sa gitna ng hardin ay isang maliit na lawa na ang tubig ay tila kumikislap at naglalaro sa liwanag ng buwan. Sa lawa na ito, sabi ni Celestia, ay makikita natin ang katotohanan. Ngunit kailangan mong magtanong ng isang tanong na mula sa iyong puso. Pumikit ako sandali at nag-isip. Ano nga ba ang tanong na nais kong itanong? Sa kabila ng lahat ng katanungan na bumabagabag sa akin, ang isa lamang ang mas malakas ang hatak.
Ano ang tunay na koneksyon namin ni Celestia? Binuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa lawa. Ano ang koneksyon namin ni Celestia? Tanong ko habang nararamdaman ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa tubig. Sa aking pagtitig sa lawa, nagsimulang lumitaw ang mga imahe. Nakita ko ang sarili ko noong bata pa, naglalaro sa hardin ng aming palasyo. Sa isang sulyap, nakita ko si Celestia sa parehong edad, nagtatago sa likod ng mga bulaklak. Sa kabila ng distansya, tila kami ay magkasama na noon pa man. Ang mga imahe ay mabilis na nagbago at sa huli, nakita ko ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Sa isang malawak na digmaan, nakita ko ang aking sarili na nakikipaglaban sa harap ng hukbo. Sa aking tabi, si Celestia, hawak ang isang espada na kumikinang sa liwanag ng araw. Ang eksenang ito ay hindi pa nangyayari, ngunit naramdaman ko ang bigat at ang pagkakaugnay ng aming mga kapalaran. Habang naglalaho ang mga imahe, naramdaman ko ang pagkapit ni Celestia sa aking bisig. Alarik, sabi niya, puno ng pagkabigla, ano ang nakita mo? Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, narinig namin ang tunog ng mga paa na tumatakbo papalapit sa amin. Ang mga bantay ng palasyo na sa kanilang mga mukha ay may halong takot at pagkabahala. Prinsipe Alaric, Prinsesa Celestia, sabi ng isa sa kanila, may mga estrangherong pumasok sa palasyo. Kailangan niyo nang umalis. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala ng panganib na hindi naming inaasahan. Ngunit sa likod ng takot ay naramdaman ko ang determinasyon. Sa aming mga puso, alam naming ang gabing ito ay simula ng isang mas malalim na paglalakbay, isang pakikipagsapalaran na magbubukas ng mga lihim at maghahatid sa amin sa aming tadhana. At sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng mga bantay, iniwan namin ang hardin, tanga ng pag-asa na ang aming kwento ay higit pa sa isang alamat. Ito ay isang tadhana na aming susubukin, kahit pa sa dulo ng lahat ay ang dilim ng kawalan. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga pangarap na tila bumabalot sa aming kaharian. Sa bawat hakbang ko ay tila may tinig na bumubulong sa akin, nagtutulak sa akin patungo sa isang landas na hindi ko paganap na nauunawaan. Ako si Prinsesa Amara at sa pagsapit ng dapit hapon sa araw na ito, ako'y muling naglalakad sa mga hardin ng kaharian ng bituin kasama si Prinsipe Kael, ang aking matalik na kaibigan at kasama sa mga pakikipagsapalaran. Habang kami naglalakad sa mga landas na natatabunan ng mga nalalantang bulaklak, napansin ko ang pag-iiba ng ihip ng hangin. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kapaligiran, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong mahalaga. Si Kael, na tila nararamdaman din ang kakaibang pakiramdam, ay biglang tumigil at tumingin sa akin. Amara, nararamdaman mo rin ba ito? Tanong niya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pananabik. Tumango ako. Oo, Kael, parang may tinatawag sa atin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napagpasiyahan naming sundan ang tinig ng aming mga puso. Ang landas na aming tinahak ay tila pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung kailan ko ito huling nadaanan. Hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na hindi ko pa nasusumpungan. Isang mahiwagang tanawin ang bumungad sa amin. Isang matandang puno na napapalibutan ng mga bituin na tila mga alitaptap na lumilipad-lipad. Sa ilalim nito, may isang maliit na lawang tila salamin ng kalinawan. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay buhay sa mga bituin sa paligid at ang tanawing ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Lumapit kami ni Kael sa lawa at hindi ko napigilang magtaka sa misteryo nito. Ano kaya ang kahulugan nito, Kael? Tanong ko habang ako'y nakaluhod sa tabi ng tubig. Ngunit bago siya nakasagot, nagpakita ang isang imahe sa ibabaw ng lawa. Isa itong larawan ng dalawang tao,
isang prinsipe at prinsesa na magkahawak kamay. Ang nakamamanghang bahagi ay tila mga aninong nabubuo mula sa liwanag ng buwan. Sila'y masayang masaya, tila walang alalahanin sa mundo. Amara, tayo iyon, bulong ni Kael puno ng pagkamangha. Ngunit mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong unti-unting nagbabago ang imahe. Ang mga masayang mukha ng prinsipe at prinsesa ay napalitan ng kalumbayan at pagdurusa. Isang anino ng panganib ang bumalot sa paligid nila at ang lawang salamin ay tila nagbabala ng isang hindi magandang kapalaran. Hindi ito ang gusto kong makita, sabi ko. Ang tinig ko'y puno ng pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito, Kael? Bago pa niya ako masagot, biglang lumitaw ang isang matandang babae mula sa likod ng puno. Ang kanyang anyo ay tila bahagi ng kagubatan. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at misteryo. Huwag kayong matakot, mga anak ng kaharian ng bituin, sabi ng matanda. Ang boses niya ay tila musika sa aming mga tainga. Ang inyong tadhana ay nakatali sa lugar na ito. Ang lawa ay nagpapakita ng mga posibilidad, ngunit nasa inyong mga kamay ang kapangyarihang baguhin ang hinaharap. Tumitig kami ni Kael sa kanya, puno ng katanungan. Paano po namin mababago ang aming kapalaran? Tanong ni Kael, puno ng determinasyon. Ngumiti ang matanda at itinuro ang puno sa likod niya. Ang puno ng mga alaala ay nagtatago ng mga lihim ng kaharian. Bawat sangay nito ay may kwento, at bawat kwento ay may aral. Upang baguhin ang inyong kapalaran, kailangan ninyong malaman ang kwento ng inyong pinagmulan. Nagtataka ako sa kanyang mga sinabi. Paano kaya namin malalaman ang aming pinagmulan? Ano ang koneksyon nito sa aming kapalaran? Ngunit bago ko pa man maitanong, biglang lumitaw ang isang makapal na ulap. At sa isang kisap mata, nawala ang matanda. Ang tanging naiwan ay ang mahiwagang puno, ang lawa at ang mga bituin na nagliliwanag sa paligid. Amara, ito na ang simula ng bagong pakikipagsapalaran. Sabi ni Kael, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang apoy ng determinasyon at pag-asa. Ngunit ang aking puso ay puno ng kaba. Ano nga kaya ang makikita namin sa puno ng mga alaala? At ano ang magiging papel namin sa alamat ng kaharian ng bituin? Sa kabila ng aming mga takot, alam naming kailangan naming tahakin ang landas na ito. Ang aming mga kwento ay nakaukit na sa mga bituin at handa na kaming harapin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na kapalaran na naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay? Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglalakad kami ni Prinsesa Elara sa hardin ng palasyo, habang ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Ang mga bituin sa langit ay tila nagmamasid sa amin, mga saksi sa aming mga lihim na pinapangarap. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko, kasabay ng pag-ikot ng mundo na tila nakatutok sa aming dalawa lamang. Prinsipe Aldrin, tawag ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pag-usisa. Ano ang iniisip mo tungkol sa alamat ng ating kaharian? Matagal ko nang naririnig ang alamat na iyon, isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na nagbigay ng liwanag sa aming kaharian. Sinasabing ang mga bituin sa langit ay dating mga puso ng mga nagmahalan at sa kanilang sakripisyo, ipinanganak ang liwanag na gabay ng kaharian. Sa kabila ng kagandahan ng kwento, may bahagi nito na nagtatago ng katotohanan na matagal nang nais kong tuklasin. Elara, palagi kong nararamdaman na may kulang sa alamat na iyon. Sagot ko, ang mga mata ko'y nakatingin sa kalangitan na puno ng misteryo. Parang may lihim na hindi pa natin natutuklasan. Umupo kami sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng isang punong-puno ng bulaklak. Ang mga alingaw-ngaw ng aming magulang ay tila bumabalik sa akin. Ang kanilang mga pangaral,
ang kanilang mga kwento ng pag-asa at pagtatagumpay. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, palaging may pag-aalinlangan na tila bumabalot sa kanilang mga mata. May narinig akong kwento mula sa isang matandang tagapag-alaga ng palasyo. Sabi ni Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng paminsang pangamba. Sinasabi niyang may isang lihim na silid sa ilalim ng palasyo. Isang silid na puno ng mga kasulatan at mga bagay na magsasalaysay ng tunay na alamat ng kaharian. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Marahil, ang silid na iyon ang susi sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pananabik at pag-asam na marating ang katotohanan. Kung gayon, kailangan natin itong tuklasin. Sagot ko, puno ng determinasyon. Dapat nating malaman ang buong kwento upang maibahagi ang liwanag nito sa kaharian. Sa gabing iyon, nagplano kami ni Elara na hanapin ang nasabing silid. Ang aming mga hakbang ay tahimik na naglalakbay sa mga pasilyo ng palasyo, na tila mga anino sa gitna ng dilim. Ang bawat pintuan na aming madaanan ay tila may sariling kwento. Bawat dingding ay may sariling lihim. Hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng palasyo na bihirang napupuntahan. Ang mga dingding ay puno ng lumang mga ukit, mga simbolo na hindi pamilyar sa amin. Sa gitna nito, isang pinto na tila matagal nang hindi nabubuksan. Isang pinto na may mga bituin na nakaukit sa kahoy nito, na tila nagsusumamo na marating ang liwanag. Narito na ang sinasabi ng tagapag-alaga. Bulong ni Elara, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng dilim. Ang silid na ito ang susi sa alamat. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at sa loob nito ay bumungad ang isang silid na puno ng mga sinaunang kasulatan, mga librong puno ng alikabok at mga bagay na tila hindi pa nagagalaw sa loob ng ilang dekada. Sa gitna ng silid, isang malaking mapa na may mga bituin na nag-uugnay sa isa't isa. Habang sinusuri namin ang mga kasulatan, napansin namin ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa sulok ng silid. Isang kahon na may mga ukit ng bituin at sa loob nito ay isang bato na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bato ay tila buhay, puno ng enerhiya na nagmumula sa kalangitan. Hindi ito karaniwang bato, sabi ni Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang misteryosong bagay. Ito ang bato ng alamat, ang puso ng bituin. Naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. At sa sandaling iyon, ang mga dingding ng silid ay tila nagbago, nagpakita ng mga imahe ng mga prinsipe at prinsesa na nagdaan, mga kwento ng pag-ibig at sakripisyo na nagbigay liwanag sa kaharian. Ngunit sa isang iglap, ang bato ay kumislap at ang silid ay biglang nagdilim. Ang mga bituin sa mapa ay nag-iba ng posisyon at isang lihim na mensahe ang lumitaw sa gitna nito. Ang alamat ay nag-uumpisa pa lamang. Sabi ng mensahe, puno ng misteryo at pag-asam. Ang totoong kwento ay nasa likod ng mga bituin. Ang inyong paglalakbay ay simula pa lamang. Sa kabila ng aming natuklasan, ramdam ko na ang aming paghahanap ay nasa simula pa lamang. Ang mga bituin ay may mas malalim na lihim na kailangan naming tuklasin, isang kwento na nag-uugnay sa aming mga puso at sa kaharian ng bituin. Ang mga tala sa langit ay tila nakikipagsayaw sa mga ulap. Ang kanilang liwanag ay tumatago sa madilim na kalangitan, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking balat. Sa ganitong mga gabi, ang pagkakaugnay ng bituin at buwan ay tila isang mahiwagang sining. Ako si Prinsesa Althea, ang tagapagmana ng kaharian ng bituin, at ang aking kwento ay tila isang alamat na isinasalaysay ng mga tala sa kalangitan. Sa huling bahagi ng aming paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok na sinasabi nilang tahanan ng mga sinaunang diwata, ako at si Prinsipe Kaelum ay naglakbay sa landas na puno ng lihim at hiwaga.
Ang aming mga hakbang ay tila sinasamahan ng musika ng kalikasan, isang simponya ng pag-asa at pagnanasa. Sa bawat hakbang, ang aming mga puso ay tumitibok sa parehong ritmo, isang pagsasama na tila itinadhana ng mga bituin. Altia, tawag ni Kaelum, habang kami huminto sa isang maliit na talon, ang tubig nito'y kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano kaya ang naghihintay sa atin doon? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at pag-aalala. Hindi ko rin alam ang kasagutan, ngunit ang tiwala ko sa kanya ay mas matibay kaysa sa anumang pagdududa. Ano man ang naghihintay sa atin, Kaelum, alam kong kaya nating harapin ito ng magkasama. Sagot ko, habang ang aming mga kamay ay nagkapanikap muli, ang init ng kanyang palad ay nagbibigay lakas sa akin. Sa paglalakbay na ito, natutunan kong ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan ay hindi lamang sa mga matatamis na salita, kundi sa mga sandaling puno ng pagsubok at pag-asa. Ang aming pag-ibig ay naging inspirasyon sa iba, isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng digmaan at kapayapaan. Sa wakas ay narating namin ang tuktok ng bundok at doon ay natagpuan namin ang isang mahiwagang guwang na puno ng kumikinang ng mga halaman. Ang mga diwata ay tila nag-aabang sa aming pagdating, ang kanilang mga matay nagsisilbing bintana sa mga lihim ng kalawakan. Maligayang pagdating, Prinsesa Althea at Prinsipe Kaelum. Bati ng isang diwata, ang kanyang boses ay tila hangin na pumapailan lang sa paligid. Narito kayo upang matuklasan ang inyong tadhana. Sa gitna ng guwang, may isang altar na yari sa kristal na tila sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Naglakad kami ni Kaelum patungo rito at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad at ang pagdami ng katanungan sa aking isipan. Ang altar na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng inyong mga ninuno, paliwanag ng diwata. Sa pamamagitan nito, makakamtan ninyo ang kasagutan sa inyong mga tanong, ngunit tandaan, ang kapangyarihan ay may kapalit. Napatingin ako kay Kaelum at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalinlangan at determinasyon. Alam namin na ang kaharian namin ay nasa bingit ng kapahamakan at kami lamang ang pag-asa ng aming mga nasasakupan. Ngunit ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Sa paglapit namin sa altar, ang kristal ay tila nabuhay, kumikinang at naglalabas ng liwanag na pumupuno sa buong paligid. Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon na higit pa sa pisikal na anyo, isang koneksyon ng kaluluwa. Handa ka na ba, Althea? Tanong ni Kaelum. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pagmamalasakit. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Oo, Kaelum, gawin natin ito para sa ating kaharian. Sa aming pagdampi sa altar, isang liwanag ang sumiklab at ang mundo ay tila nagbago. Sa loob ng liwanag ay nakita namin ang aming mga sarili sa isang bagong pananaw, mga hari at reyna ng isang kahariang puno ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng liwanag, may isang anino na nagtatago. Isang anino ng nakaraan na hindi namin inaasahan. Isang lihim na nakalimutan sa paglipas ng panahon. Ang diwata ay nagpatuloy sa pagsasalaysay. Ang kapangyarihang ito ay may kasamang sumpa. Isang sumpa na magdudulot ng pagdurusa kung hindi ninyo matutunan ang aral ng inyong mga ninuno. Sa sandaling iyon, naramdaman naming ni Kaelum ang bigat ng responsibilidad. Ang aming pag-ibig ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para sa lahat ng aming nasasakupan. At sa kabila ng liwanag at saya, ang anino ng sumpa ay nagbabanta sa aming kapalaran. Ano nga ba ang aral na kailangan naming matutunan? At paano namin haharapin ang sumpang ito na tila nagtatago sa likod ng bawat hakbang? Sa gitna ng liwanag, ang mga bituin ay nagbigay ng huling mensahe, isang hudyat ng bagong simula.
ngunit kasabay nito ay ang babala ng paparating na pagsubok. Sa dulo ng aming paglalakbay, ang aming kwento ay naging alamat, isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at pagsubok. Ngunit sa likod ng bawat alamat ay isang katotohanan na naghihintay na matuklasan. At sa gitna ng liwanag, kami ni Kaelum ay nanatiling magkasama, hindi lamang bilang prinsipe at prinsesa, kundi bilang simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa kaharian ng bituin. Sa kaharian ng bituin, ang mga araw ay tila lumilipad sa ilalim ng mga gintong sinag ng araw at pilak na liwanag ng buwan. Ang bawat sandali ay puno ng kislap at kagandahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga tao at mga palamuting kumikinang, may isang lihim na nakatago sa loob ng mga pader ng palasyo. Ako si Prinsesa Amira, ang tagapagmana ng kaharian, at kasama ko si Prinsipe Kalen, ang aking kasintahan at kakampi. Sa mga nakaraang buwan, natuklasan namin ang isang lumang alamat na nagsasaad ng isang nakatagong hardin, isang lugar na puno ng mahiwagang kapangyarihan na nagtataglay ng susi sa tunay na kinabukasan ng aming kaharian. Ang alamat na ito ay naging gabay namin, isang liwanag sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa palasyo. Sa isang tahimik na gabi, nagpasya kaming hanapin ang hardin. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan, tila mga mata ng mga ninuno na nagmamasid sa aming bawat hakbang. Sa tulong ng lumang mapa na natagpuan ni Kalen sa aklatan ng palasyo, sinimulan namin ang aming paglalakbay patungo sa puso ng kagubatan na nakapalibot sa palasyo. Ang kagubatan ay puno ng mga lihim at misteryo. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga dahon ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Habang kami ay naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang lupa ay tila buhay at ang hangin ay puno ng mga awit ng mga nilalang na hindi namin nakikita ngunit nararamdaman. Naramdaman mo ba iyon, Amira? Tanong ni Kalen habang kami ay tumigil sa gitna ng isang kalsada na natatakpan ng mga lumang bato. Oo, tila may pumapagitna sa atin, tugon ko habang tinitingnan ang paligid. Parang may bantay na nagmamasid. Nagpatuloy kami, binabaliwala ang kakaibang pakiramdam na iyon. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating namin ang isang lugar na hindi namin inaasahan. Isang malaking pader na yari sa lumot at bato ang nakaharang sa aming daanan. Sa gitna nito, may isang lumang pintuan na may ukit ng mga bituin at mga bulaklak. Narito na tayo, sabi ni Kalen, habang inilalabas ang susi na natagpuan niya sa lumang mapa. Habang inilalagay niya ang susi sa kandado, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang pinto ay bumukas at sa likod nito ay ang pinakamahiwagang hardin na aming nakita. Ang lugar ay puno ng kumikinang ng mga bulaklak, mga puno ng prutas na hindi pa namin nakikita, at ang hangin ay puno ng halimuyak na nagbigay sa amin ng pakiramdam ng kapayapaan. Amira, tingnan mo ito, tawag ni Kalen habang tinuturo ang isang bahagi ng hardin na puno ng mga estatwa ng mga nakaraang hari at reyna. Habang kami ay naglalakad sa gitna ng hardin, napansin namin ang isang malaking puno sa gitna nito. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na altar na puno ng mga alahas at mga sinaunang libro. Narito ang lihim, bulong ko, habang lumalapit sa altar. Sa altar, nakaukit ang mga salitang, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa ng dalawang pusong nagmamahalan. Tumingin ako kay Kalen at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pag-unawa. Kami ay narito hindi lamang para sa kapangyarihan ng kaharian, kundi para sa kapangyarihan ng aming pagmamahalan. Sa aming mga puso, ang alamat ng kaharian ng bituin ay naging buhay na buhay. Isang inspirasyon na nagbigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa likod ng altar, isang anino ang gumalaw. Isang figura na hindi namin inaasahan. Isang tao na tila mula sa nakaraan
ngunit may presensya ng hinaharap. Amira, Kalen, ang sabi ng figura, ang tinig nito ay puno ng awtoridad at kagandahan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng mga bituin at sa sandaling iyon, naunawaan namin na ang aming kwento ay bahagi ng isang mas malalim na alamat, isang kwento na mag-uugnay sa aming kaharian sa mga bituin sa kalangitan. Habang kami ay nakatingin sa figura, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa amin. Ang hardin ay tila nagbago. Ang mga bulaklak ay kumikinang ng mas maliwanag at ang hangin ay puno ng musika na nagbigay sa amin ng lakas. Sa likod ng misteryosong figura, may isang pintuan na nagsimulang bumukas. Hindi namin alam kung saan ito patungo, ngunit alam namin na ito ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Handa ka na ba, Amira? Tanong ni Kalen habang hawak ang aking kamay. Handa na ako, Kalen. Tugon ko, habang sabay kaming lumalapit sa pintuan. Puno ng pag-asa at determinasyon na harapin ang anumang hamon na naghihintay sa amin. At sa pagbukas ng pintuan, ang aming mundo ay nagbago. Ang aming kwento ay nagpatuloy. At ang alamat ng kaharian ng bituin ay nagsimula sa isang bagong kabanata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakbay kami ni Prinsesa Lyria sa loob ng malawak na kagubatan ng kaharian ng bituin. Ang mga puno na tila mga higanteng nakatayo sa katahimikan ay nagbigay sa amin ng pakiramdam na para bang kami nasa isang mundo kung saan ang oras ay tumigil. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang pag-aspas ng mga dahon na para bang humihinga ang buong kalikasan kasabay namin. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa lugar na ito, bulong ni Lyria habang hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam at takot, tila isang ilaw na gabay sa aming landas. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya rito, sagot ko. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses kahit na ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Ang mga bituin ay tila mayroong lihim na nais ipahayag. Maraming taon na ang nakalipas mula nang una kong marinig ang alamat ng kaharian ng bituin, isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga prinsipe at prinsesa. Sinasabi ng alamat na sa gitna ng kagubatang ito, mayroong isang mahiwagang lugar kung saan ang mga bituin ay bumababa upang makipag-usap sa mga taong karapat-dapat. Natatandaan mo ba ang sinabi ng matandang mangkukulam? Tanong ni Lyria, ang kanyang boses ay puno ng pagtatanong. Na sa lugar na ito, matatagpuan natin ang sagot sa ating mga tanong. Tumango ako, naalala ang matandang mangkukulam na minsang nagbigay sa amin ng payo. Oo, sinabi niya na ang mga bituin ay nagtatago ng lihim na makakapagbago sa ating kapalaran. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid namin, na para bang mayroong hindi nakikitang puwersa na nagdadala sa amin patungo sa aming destinasyon. Ang malamig na simoy ay nagdala ng samyo ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa ibang bahagi ng kaharian. Matapos ang ilang sandali, natagpuan namin ang aming mga sarili sa harap ng isang mataas na talampas. Sa ibabaw nito, isang malaking kristal ang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, na tila bumabalot sa buong lugar ng mahiwagang enerhiya. Ang kristal ay kumikislap at sa bawat pagliwanag nito, para bang may mga anino ng nakaraan na sumasayaw sa paligid namin. Lumapit kami sa kristal at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagbigat ng lugar sa aking kaluluwa, na para bang ang lahat ng mga pinagmulan ng aming kwento ay nagtitipon dito. Alam kong ito na ang oras para sa amin na malaman ang lihim na matagal na naming hinahanap. Prinsipe Alaric, bulong ni Lyria, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Handa ka na ba? Tumango ako kahit na ang aking puso ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Oo, Lyria, kasama ka, handa akong harapin ang anumang katotohanan. Sa paglapit namin, biglang nagbago ang anyo ng kristal.
Ang mga bituin ay tila bumaba mula sa langit, na bumabalot sa amin sa isang ilaw na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng liwanag, nakakita kami ng isang imahe, ang isang prinsesa at prinsipeng magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at determinasyon. Isang pangitain, sabi ni Lyria, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Bago ko pa masagot ang kanyang tanong, narinig namin ang isang tinig mula sa loob ng kristal. Ikaw, Prinsipe Alaric, at ikaw, Prinsesa Lyria, ay siyang magtataglay ng kapalaran ng kaharian ng bituin. Ang inyong pagmamahalan ay siyang magbibigay ng bagong pag-asa at liwanag sa inyong bayan. Ang tinig ay nagpatuloy. Ngunit sa likod ng inyong kwento ay mayroong isang lihim na dapat ninyong tuklasin. Isang lihim na magbibigay sa inyo ng tunay na kapangyarihan. Sa pagdinig namin nito, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay humupa at kami ay naiwan sa kadiliman. Ang malamig na hangin ay biglang umihip at naramdaman ko ang pagbigat ng katotohanan sa aking balikat. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Lyria, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang lihim na iyon? Sa puntong iyon, narinig namin ang mga yapak na papalapit. Isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang matandang mangkukulam na may hawak na isang ginintuang libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. Ang lihim ay nakatago sa loob ng librong ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit tandaan, hindi lahat ng kaalaman ay dapat malaman. Pumili kayo kung ano ang nais ninyong malaman. Sa puntong iyon, kami ni Lyria ay nagkatinginan. Ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga desisyon. At alam naming ang lahat ay maaaring magbago sa sandaling malaman namin ang lihim na iyon. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ay naiwan sa isang tanong. Ano ang lihim na iyon at paano nito mababago ang aming kwento?